I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. System. Ang mga dating adik nagbalik loob sa pagiging adik. Yung mga dating takot, ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher, di na nagpo-push back. Ang mga user, himbis gamutin, binigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durugistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen dahil laganap na ulit ang droga. Hi, happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte, linamon at linaklak na ng mga buwaya. Buwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago, ayun, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Narinig niyo yung sinabi ni Senator Aimee? Di ba? Alam po natin, mga kababayan, sa panahon ni Digong po, walang naipakulong ng mga high-by-low. Ika nga yung mga big fish, wala as in. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., i-check nyo sa mga listahan ng PNP, kung ilan po ang naipakulong ng mga banyaga na nagpupuslit ng mga illegal na kontrabando dito sa Pilipinas. Gabulto, bilyon-bilyon po yan na nakumpiska po sa terminal, sa port. Alam nyo po yan, mga kababayan. Kung bibisitahin nyo ang page ng BOC, makikita nyo doon bilyon-bilyon. Biro nyo, sa loob ng 3 taon, mas hinigit pa ang nakumpiskang kaysa panahon ni Digong na 6 years. No? So, alam po natin, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ang dami pong nakulong. May user man yan, maadik man yan, ng mga drug lord man yan, ang dami nakulong as in, mga kababayan. Pero ang pinaka-the best sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ay wala pong natukhang. Kay Digong, anong nangyari? Ang daming natukhang. Diba? Ang kaya lang yung mga nagbibinta lang sa palengke. Yun lang ang kaya Pero wala silang nahuhuli. Bakit? Kasi siya lang din naman ay protector ng mga drug lord. Di ba? Economic advisor niya. Yun ang sinasabi po. Ng mga hitman niya, Las Cañas, Matubato, Asierto. Lords of Lords, sabi ni Las Cañas, mga kababayan. Kaya ito si Senator Aimee, itong mga Duterte Black sa Senado, wala silang ginagawa kundi magparinig, kundi yung si Duterte, ang issue, talaga bang sinasamba nila, mga kababayan. Yan yung nila, yung strategiya nila ngayon para lang talaga makuha ang simpatya ng taong bayan. Pero wag kayo ang taong bayan alam na alaw ang galaw ng mga Duterte. Alam na alam sa pagtanim ng fake witness, fake affidavit, fake video laban kay Pangulong Marcos Jr., pakalat ng fake news. Si Sara nga diba, tinawag siyang Queen of Fake News. Fake news siya mismo ang nagbabalita na fake news na walang katotohanan, puro paninira. Yan ang mga ugali nila. Hindi nyo ba napapansin? Yan si Senator Aimee, himbis kapatid niya, dinadrag niya pa pababa. Diba? Dinadrag niya pababa. At alam po natin, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nakasaksi po tayo kung gaano kaganda ang kanyang war on drugs. Pinaka-the best. Kasi bakit? Walang natukhang. Diba? Anong sabi ni Digong? Adik daw ang Pangulo. Pero gawain niya po yun. Kasi siya mismo, adik po siya. Dahil po sa crimes against humanity, kaya nakulong siya. Diba? Kasi palpak. Sabi niya nga 6 months. Mawala ang mga kontrabando. Pero hindi po niya kaya. Lalong lumala kasi nag-ooperate sila ng pailalim. Naalala yung mga Chinese na kinitil nila sa loob ng kulungan diyan sa Davao.
Kasi mga mga drug lord yun, guys. Ayaw ng kompetensya eh. Oh, you see? Kaya, ito, si Senator Aimee, ewan ko lang kung mananalo pa ito uli. No? Himbis, biro mo, kapatid niya mismo, talagang dinadrag niya pababa. Himbis i-lift up niya. Pero wala eh. Wala kang maasahan sa kanya. Hindi ko alam. Ano kayang pakiramdam ng Pangulong Marcos Jr. ano? Sa bagay, yun naman, hindi naman marunong magtanim ng sama ng loob. Pero ito, mga kababayan, dahil dyan sa sinabi ni Aimee Marcos, parang sinupla siya ni Senator Risa Ontiveros. Kasi sabi ni Senator Risa Ontiveros na mas maraming nahuli ngayon, bilyon-bilyon, kaysa mga past admin. Panoorin nyo to. Ito. Dagdag na paglilinaw lamang po, itong letter of agreement na ating sinusuportahan bilang Senado ay patungkol po hindi sa problematic drug use, kundi patungkol po sa anti-drug trafficking. At ito po din ay may kinalaman sa tax exemption na ibinibigay kaugnay ng International Narcotics and Law Enforcement. Dagdag na paglilinaw po, it is well documented, Mr. President, yung fact na ayon sa Dangerous Drugs Board, drug use in the Philippines was down by 16.6% in 2023. Dagdag po at huli, Mr. President, sinabi rin ng Philippine National Police na nakapagkumpiska sila ng 43.3 billion pesos worth of illegal drugs in the first 3 years of the current administration, 3 times higher than the record of the previous administration over the same period. Ito po ay ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na pinansin na nung unang kalahati nung nakaraang administrasyon, kung kailan inilunsad nga yung war on drugs, mayroon pong 14.3 billion pesos worth of drugs na nakuha po ng PNP. 1/3 po sa 43.3 billion pesos na nakumpiska ng PNP nung unang 3 taon nitong kasalukuyang administrasyon. For the record, Mr. President, kasama po ng aking pagsuporta dito sa resolution na ito. Salamat. Oh, di ba? Oh, narinig nyo? Buti pa to si Senator Risa Ontiveros, kahit liberal party ito, kahit dilaw to. Oh, pero alam po natin anti-Marcos to, mga kababayan. Pero naman tingnan nyo, nakikita niya at kinumpara sa past admin at saka ngayon kung gaano kadami ang nahuhuli. You see, mga bes, yan si Senator Ontiveros. Ewan ko anong pakiramdam kaya ni Senator Aimee Marcos, mga kababayan. Ito pa tingnan nyo to. Ito, milyon-milyon na naman ang nakumpiska. Ito ito, tingnan nyo, mga kababayan. Ito po ang balita ng BOC. Ano? September 25, 2025. 2 days ago. Ano? Anong sabi? BOC News Today. BOC na intercept 8.8 million worth of in unclaimed parcel. Kayo, may nakikita ba kayo sa panahon ni Digong na ganito? Wala. Di ba? Naiso nga si Pulong tsaka si Hans, asawa ni Sara, na sila po ang nasa likuran ng pagpuslit ng 6.8 billion. Nakalagay doon sa ano ba 'yon? Doon sa container na 'yon. Kaya bakit nakulong si Taguba? Dahil diyan, himbis ang pinakamalaki ang kinulong, siya ang nadali. Di ba? Anong sabi pa dito? Basahin natin. In line with the President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to strengthen border protection and intensify government and campaign, the Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport, BOC-NAIA, in coordination with the Philippines Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA and NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, NAIA IADITG, intercepted 3 unclaimed parcel containing
suspected, ayan, ang kontrabando with a total estimated 8,839,600 at warehouse facility in Pasay City on September 25, 2025. Saan kayo niyan? Oh, mayroon ba? Noong panahon ni Digong, binabalita yung mga ganito? Wala. Di ba? Oh, biro nyo yun. Pero, siyempre, mismo ang Pangulo ng Pilipinas ng that time, ng Duterte admin, adik Di ba? Gumagamit ng Meridian. The parcel initially declared as electronic equipment and garments were flagged during X-ray screening and subsequently subjected to canine sweeping, which yielded positive indication. A thorough physical inspection revealed that one parcel concealed 992 grams of methamphetamine hydrochloride or busa. While the two other parcels contain a combined 1,386 grams of high-grade, Meridian yan, locally known as Kusi. So, di ba mga bes? The size talaga, sabi dito, the size, ang kontrabando were secured and placed under the custody of BOC NAIA at the collectors Coral, pending confirmatory laboratory testing and further investigation. The case constitution violation the Republic Act number 10863, Custom Modernization and Tariff Act, particularly Section 1400, Misdeclaration, Section 1401, Unlawful Information, ano pa sabi, exportation, and Section 117, Regulated Information and Exportation in relation to Section 1113F as well as Republic Act number 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 as amended. Oh, ano? Mayroon ba si Digong yan? Wala! Ay sus, mga bes. Kayo talaga, yan ang sinasabi. Yan na. BOC Commissioner Arlia F. Nepomuceno commanded the vigilance of the personnel involved, stating the Bureau of the Custom and determined to uncover and stop every attempt by drug traffickers to sneak illegal substances into our country. We can remain steadfast in protecting our borders and shielding our communities from the harm of, alam nyo na. Hindi ko na binanggit guys kasi very sensitive itong ating YouTube, no? Si YouTube, very sensitive yan. District Collector Alexandra Y. Lumantad also highlights through strict enforcement and close interagency collaboration, BOC NAIA continues to uphold its role as frontline. Defense, against smuggling and illicit, activities at the country men's air gateway. The operation reinforces the Bureau unwavering commitment to enforce custom and anti-drug laws in support of the national government campaign to protect the Filipino public. Nyo, nabasa natin guys. Yun mga kababayan, narinig nyo, nakita nyo. Hindi ko na ipakita yung litrato nito kasi napakaselan ni YouTube mga bes. So, noong 2025 yan sa Aquino, nakumpiska nila 8 million plus. Biro nyo yun? Ito si Senator Amy nagmamayabang. Hindi naman nasugpo yung panahon ni Digong. Hanggang salita lang yun. Magaling lang gumawa ng pananalita niya para lang katigan ng taong bayan para iboto siya. Pero actually, mga Marcos loyalist ang bumoto sa kanya nung panahon na yun. Di ba? Kung walang Marcos loyalist, malamang si Crespo or si Maruha sa presidente ay wala na naman. Kawawang Pilipinas. Mas lalong kawawang Pilipinas kung panahon ni Digong. Bakit? Kasi ang daming natsugi mga kababayan. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Hindi ko napakita ang litratong na nakumpiska ng ating BOZ. Kung nakikita nyo sa baba mga bes naku, gabulto po yan. Gabulto po yan. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus, God bless Philippines.